Walang mahika, walang systems, walang dungeons, walang levels. Dalawang lalaki lang ang mga kamao nila at isang predatory lending empire na nilamon na ang buong komunidad. Sa isang genre na nalulunod sa mga overpowered protagonist na may divine abilities at legendary weapons, hinuhubaran ng manhwa na ito ang lahat tungo sa isang bagay na mas nakakadisturbo kaysa sa kahit anong halimaw o demonyo, ang makinarya ng utang. Ang uri ng utang na dumarami habang ikaw ay natutulog. Ang uring nagpapalit sa mga ordinaryong tao bilang ari-arian. Ang manhwa ay tinatawag na bloodhounds. Ang Korean title ay Sanyangga Ideol, Hunting Dogs, isinulat ni Jong Chan at inilathala sa Naver Webtoon. Isa ito sa pinaka-grounded, pinaka-visceral na kwentong lumabas mula sa Korea sa nakaraang dekada. At may dalawang protagonista na hindi mga chosen ones, hindi reincarnated heroes, hindi system-awakened warriors. Sila ay broke, sila ay desperado at lumalaban sila hindi gamit ang mahika kundi judo sa isang mundo kung saan ang tunay na karahasan ay hindi physical. Ito ay financial, ito ay bloodhounds. At maniwala ka, walang gaanong tumama sa genre na ito na ganito katindi. Balik ulit sa Manhwa Recap Vault. Ngayon, pupunta tayo sa ibang-ibang lugar. Walang fantasy, walang isekai, walang power systems, puro grounded street level storytelling laban sa isa sa pinakamahalagang isyung panlipunan sa modernong Korea, predatory lending. Kung naghahanap ka ng isang kwentong tunay na mapanganib ang dating, kung saan ang panganib ay sinusukat sa basag na buto at sirang pamilya sa halip na stat points at skill trees, ito na. Ipakilala ko sa iyo si Kim Gan-woo dahil ang pag-unawa kung sino siya bago magsimula ang kaguluhan ay mahalaga para maintindihan kung bakit lahat ng sumunod ay napakalalim ng kahulugan. Si Ganwoo ay isang judo practitioner, hindi prodigy, hindi champion, practitioner. Sa pinakatotoo, pinakadisiplinadong kahulugan ng salita. Pinag-aralan niya ang craft niya ng tama, obsesibo, na may tahimik na intensidad na nagpapansin sa mga coach. Ang technique niya ay tumpak, mahinahon, textbook. Inaaral niya ang mga kalaban, kinikilala ang patterns nila at tinatanggal sila ng may kalkuladong kahusayan. Ang mga throws niya ay hindi kahanga-hanga, sila ay tama. At sa tunay na laban, ang tama ang nananalo. Siya ang uri ng manlalaban na nag-iipon ng lakas na parang resource na hindi niya maaaring sayangin. Dahil ganoon nga, bawat galaw ay may layunin, bawat hawak ay may intensyon. Hindi niya nilalamon ang mga kalaban, binabasa niya sila, hinihintay ang pagkakamaling alam niyang darating at saka pinaparusahan iyon ng counter na napakalinis na para bang tumalon ang kalaban sa sarili nilang pag-iisip. Pero hindi lumalaban si Gunwoo para sa kaluwalhatian. Hindi siya humahabol sa championship or sponsorship deal. Lumalaban siya dahil nalulunod ang kanyang ina, hindi literal, pinansyal. Kumuha ng utang ang nanay ni Gunwoo, ang uri ng utang na mukhang kayang bayaran kapag pinirmahan mo ang papeles, ang interest rates na nakatago sa fine print, ang escalation clauses na nakatago sa salitang dinisenyong gumulo, ang uri ng utang kung saan ang pagkaligta sa isang bayad ay hindi lang nagdadagdag ng fee. Pinararami nito ang prinsipal. Nagtitrigger ito ng penalties na nagtitipon sa penalties. Pinapalitan ang halagang nababayaran mo dapat sa loob ng 2 taon sa isang bilang na susunod sa iyo habang buhay. Hindi ito plot device. Ito ang modernong kuraya. Ang predatory lending ay isang epidemya na sumira sa mga pamilya, nagtulak sa tao sa pagpapakamatay, at lumikha ng isang buong shadow economy na nakabase sa desperasyon ng tao. Sa Korea, tinatawag nila ang mga operasyong ito na sakay, private loans, at ang mga taong nagpapatakbo nito ay gumagalaw sa gray space sa pagitan ng legalidad at organized crime. Ang interest rates ay maaaring lumampas sa ilang daang porsyento kada taon. Ang mga kolektor ay hindi kumakatok ng magalang at ang legal system sa disenyo o sa pagpapabaya ay bihirang mamagitan hanggang sa huli na ang lahat.
Hindi ginagamit ito ng Jongchan bilang background flavor lang. Ito ang makina ng buong kwento. Lumalaban si Ganwoo dahil bawat won na kinikita niya ay napupunta sa utang ng kanyang ina. Bawat pasa, bawat sprain, bawat gabing inilagay ang yelo sa namamagang kamao. Lahat ito ay para sa isang bilang na patuloy na lumalaki kahit gaano siya kahirap magtrabaho. Tumatakbo siya sa treadmill na ibang tao ang kontrolado ng bilis at alam niya ito. Iyan ang pinakamasama. Alam niya. Ngayon ipakilala ko sa iyo si Hong Woo-jin dahil kung si Gan-woo ang utak ng kwentong ito, si Woo-jin ang tumitibok, nasusugatan, lubos na hindi madudurog na puso. Si Woojin ay hindi teknisyan, brawler siya. Ang porma niya ay magpapaiyak sa kahit sinong lehitimong judo instructor. Lumalaban siya sa instinct, sa galit, sa halos supernatural na kakayahang sumalo ng parusang magpapadala sa ibang tao sa ospital. Maingay siya, agresibo siya. Siya ang uri ng taong pagpasok sa isang silid ay babago ang enerhiya ng silid para sa mabuti o masama. Depende kung kasama mo siya o kalaban mo. Kung saan si Gunwoo ay kalkulado, si Woojin ay kaguluhan. Kung saan si Gunwoo ay nag-iipon ng lakas, ginagastos ito ni Woojin nang walang ingat at parati lang may natitirang lakas. Pinupunan niya ang bawat technical deficiency sa pamamagitan ng kahandaang magtiis na halos hindi makatuwiran. Hindi siya nananalo dahil mas magaling siya. Nanalo siya dahil nakatayo pa rin siya matagal pagkatapos asahan ng kalaban niyang babagsak na siya. Magkasama, sina Ganwoo at Woojin ay isang lubhang epektibong unit. Utak at katawan, katumpakan at siyaga, ang strategist at ang pader, magkaibigan din sila, hindi sa performative, narrative, convenient na paraan na madalas ginagamit ng mga kwento. Itong dalawang lalaki ay may tunay na pinagsamahan, magkasama silang nagutom, natulog sa parehong sahig, tinahi ang sugat ng isa't isa gamit ang gamit na ninakaw sa corner shops. Ang bond nila ay binuo sa pinagsamahang paghihirap at ito ay lubos, hindi matitinag, totoong totoo. Kumukuha ng investment ang kwento sa mga karakter na ito hindi sa pamamagitan ng dramatic backstory reveals, kundi sa pamamagitan ng maliliit, palagiang detalye. Ang paraan ng paghahati nila ng pagkain ng walang usapan. Ang paraan ng pag-check ng isa sa kamay ng isa pagkatapos ng laban ng hindi hiniling. Ang tahimik, hindi binibigkas na kontrata sa pagitan ng dalawang taong nagdesisyon na anuman ang mangyari, magkasama silang haharap dito. Ang mundong tinitirhan ni Ganwoo at Woojin ay hindi maganda, basement at warehouse, training halls na hindi makabili ng regulation equipment, isang underground fighting circuit kung saan ang patakaran ay simple, lumaban, manalo, mabayaran, matalo, walang kwarta o mas masahol pa pero may layers ang underground at ang mas malalim na layers ay pag-aari ng mga taong nakikipagkalakal sa commodities na mas kumikita kaysa fight purses. Pasok si Smile Capital. Ang pangalan pa lang ay sapat na para malaman mo kung paano operate ang mga taong ito. Ngumingiti sila, maggalang sila, suot ang mamahaling suit at nagsasalita sa mahinahong tono at nagpresenta ng sarili bilang legitimate financial service providers na nag-aalok ng tulong sa mga taong nangangailangan. Predatory loan shark sila at nag-ooperate sila sa scale na para itong lemonade stand ang street corner loan sharking. Ang Smile Capital ay hindi back alley operation. Makina ito. Isang billion-won empire na binuo sa sistematikong pagsasamantala sa desperadong tao. Eleganteng kalupitan ang business model nila magpautang sa mga taong hindi makakuha ng loans sa lehitimong institusyon, magpataw ng interest rates na garantisadong default at gamitin ang default bilang leverage para kunin lahat ng meron sa nangutang, ang bahay nila, ang negosyo nila, ang dignidad nila. Ang CEO ng Smile Capital ay nag-ooperate sa ibabaw ng batas, hindi sa palibot, hindi sa labas. Sa ibabaw nito, political connections, institutional relationships, isang legal team na kayang ibaon ang anumang reklamo sa procedural motions sa loob ng isang dekada.
ang uri ng kapangyarihan na nangangahulugang nawawala ang mga reklamo, humihinto ang investigasyon, nag-iisip muli ang mga saksi at ang mga taong may utang ang mahihina, desperado, walang legal representation at walang pangunawa sa kanilang karapatan. Sumusunod na lang. Dahil ano pa ba ang choice nila? Ito ang entity na pinagkakautangan ng nanay ni Gunwoo. Ito ang makinang dahan-dahan, metodikong, legal na lumalamon sa pamilya niya. At dito mangyayari ang inciting event, ang sandaling magpapabago kina Gunwoo at Woojin mula sa mga desperadong manlalaban na nag-iibang mabuhay tungo sa isang bagay na mas mapanganib. Nakipagkita sila sa isang moneylender, hindi predator, totoong, lehitimong nagpapautang. Isang taong nag-ooperate sa parehong financial underworld pero may konsensya. Isang taong nangangailangan ng muscle. Partikular, isang taong nangangailangan ng mga taong kayang lumaban, kayang sumalo ng suntok, kayang pumasok sa silid na puno ng mga taong ayaw magbayad at pag-isipin sila ulit. Kailangan niya ng debt collectors. Kailangan niya ng bloodhounds. At yun mismo ang naging tungkulin ni na Gunwoo at Woojin. Sanyang-gaedeol, hunting dogs, debt collectors na ginagamit ang judo skills nila hindi sa ring, kundi sa kalye, sa pagkokolekta ng pera mula sa mga taong nangutang sa maling organisasyon. Komplikado ang trabaho sa moral. Hindi sila bayani na nagliligtas ng mga inosente. Kumukolekta sila ng utang, tunay na utang na pag-aari ng tunay na taong kadalasang kasing desperado rin ng nanay ni Gunwoo. Ang pinagkaiba ay ang moneylender na pinagtatrabahuan nila ay may tinatawag na pagkamakatarungan. Matarik ang interes pero hindi predatory. Malinaw ang mga termino at kapag may tao talagang hindi makakabayad, may puwang para sa negosasyon sa halip na pagkasira. Pero kahit ang lehitimong debt collection ay nangangailangan ng kakayahang manakot at may natuklasang hindi komportabling bagay sina Gunwoo at Woojin sa kanilang sarili. Magaling sila rito, hindi dahil gusto nilang manakot, kundi dahil binigyan sila ng presensya, ng physicality, ng mga tao ng pakikipaglaban na nagpapadali sa perswasyon kapag nabigo ang perswasyon. Moral na gray ito, pisikal na mapanganib, at nagtutulak ito sa kanila sa direktang banggaan sa Smile Capital. Dahil kapag nagsimula kang bumawi ng utang na inaakala ng Smile Capital na sa kanila, kapag sinimulan mong hilahin ang mga tao palabas sa makinarya nila, nagiging problema ka at hindi tinitiis ng Smile Capital ang mga problema. Inaalis nila ang mga ito. Mahusay ang pacing ng escalation sa Bloodhounds. Hindi ito nangyari sa isang dramatic scene. Nag-iipon ito. Isang trabaho ay humahantong sa isa pa. Isang nabawing utang ay nagbubunyag ng mas malaking network. Isang act of defiance ay nagtitrigger ng konsekwensyang humihingi ng mas malaking act of defiance. Sinimulan ni na Gunwoo at Woojin na maintindihan ang scale ng kung ano talaga ang Smile Capital. Hindi lang ito loan sharking, isang ecosystem ito, isang food chain. At ang mga taong nasa pinakailalim ng food chain na iyon ay hindi mga kriminal o sugarol o waldas. Sila ay mga may-ari ng tindahan na nangailangan ng bridge financing, mga magulang na hindi makabayad ng medical bills, mga estudyante na umutang para sa tuition at natagpuan ang sarili na nahuhuli sa compound interest nightmare bago pa man sila magtapos. Natuklasan nila ang mga manghihiram na nahuli sa loob ng taon-taon. Mga taong umutang ng katamtamang halaga at ngayon ay may utang na 10 beses ng orihinal na halaga. Mga taong pumirma sa pag-abot ng ari-arian, business assets, kahit ang trabaho nila para magbayad sa utang na sa simula pa lang ay dinisenyo ng hindi mababayaran. Hindi subtext ang socio-economic dimension ng kwentong ito. Ito ang teksto. Nagsusulat si Jeong Chan tungkol sa class warfare, ang uring nangyayari hindi sa larangan ng digmaan kundi sa mga sugnay ng kontrata at compound interest calculations. Pinagsasamantalahan ng mayayaman ang may hirap hindi sa pamamagitan ng karahasan, bagamat darating ang karahasan kundi sa pamamagitan ng mga sistema, legal systems,
financial systems, mga sistemang dinisenyo na mukhang patas habang nagpapatakbo bilang extraction machines. At ipinersonal ito ni Ganwu dahil ang nanay niya ay nasa loob ng makinang iyon. Dahil pinanood niya itong pumirma sa mga dokumentong hindi niya lubusang naintindihan dahil pinanood niya ang utang na lumaki at lumaki at lumaki kahit nagbabayad siya dahil naiintindihan niya na may galit na tahimik at nakapanlulumo na ang sistema ay hindi sira. Tumatakbo ito ayon sa intensyon. Ang line sa pagitan ng survival at rebellion ay nag-blur ng paunti-unti hanggang sa ma-realize ni na Gunwoo at Woojin na may bagay sa pagitan ng takot at pagsuko na nalampasan na nila ang point of no return. At dito, nagiging tunay na pambihira ang manhwa dahil hindi tulad ng fantasy stories kung saan kayang lang mag-power up ng protagonista para sundan ang dumaraming banta. Walang escalation path ang dalawang ito. Hindi sila pwedeng mag-level up. Hindi sila pwedeng kumuha ng bagong abilidad. Hindi sila pwedeng tumawag sa divine intervention. Mayroon silang katawan, judo nila, conditioning nila, at isa't isa ang Smile Capital sa kabilang banda ay may functionally walang katapusang resources, mga armadong enforcers, political connections, ang kakayahang magpawala ng tao na walang konsekwensya. Ang power imbalance ay hindi gap, bangin ito. At gayunpaman, may malalim na nakakaengganyong bagay sa panunood ng dalawang taong humaharap sa imposibleng sitwasyon at pinipiling lumaban pa rin, hindi dahil naniniwala silang mananalo, hindi dahil nakwenta nila ang paborableng odds, kundi dahil ang pagsuko ay nangangailangan ng pagtataksil sa fundamental tungkol kung sino sila. Hindi pwedeng lisanin ni Ganwoo ang utang ng nanay niya. Hindi pwedeng lisanin ni Woojin si Ganwoo. Ganoon kasimple at ganoon kahirap basagin. Nakakaengkanto ang fight sequences sa seksyong ito. Naiintindihan ni Jong Chan ang anatomya sa paraan na nagpapadima na tunay na real ang bawat impact. Grounded ang choreography, mga throws na sumusunod sa physics, grapples na sumusunod sa tunay na judo mechanics, strikes na may bigat at konsekwensya. Walang imposibleng acrobatics, walang physics-defying techniques. Dalawang lalaki lang na alam kung paano lumaban na ina-apply ang kaalamang iyon laban sa mga kalabang mas armado pero hindi gaanong handa para sa taong talagang walang pakialam kung masasaktan. Marami akong sinasakop na content sa channel na ito, overpowered protagonists, system awakenings, regression fantasies, at nasisiyahan ako sa lahat ng iyon. Pero may ginagawa ang Bloodhounds na hindi kayang gawin ng kahit isa sa mga kwentong iyon. Pinag-aalala ka nito. Kapag may system ang protagonista na naggagaranti ng paglaki o may divine ability na siguradong mabubuhay sila, performative ang tension. Alam mong magiging maayos sila. Ang tanong lang ay kung gaano katindi ang pananalo nila. Dito, walang safety net na iyon. Sina Kim Gan-woo at Hong Woo-jin ay mortal na tao na may mortal na katawan na lumalaban sa organisasyong sumisira sa tao bilang routine operational expense. Bawat laban ay may tunay na panganib. Bawat confrontation ay maaring ang huli. At sapat ang tapang ni Jeong Chan para hayaang masaktan ang mga karakter niya, talagang masaktan. Hindi bilang pansamantalang setback bago ang dramatic recovery, kundi bilang permanenteng pinsalang dadalhin nila pasulong. Ang mga tagumpay ay nararamdamang pinaghirapan dahil may halaga itong tunay. Nakakapanlumo ang mga pagkatalo dahil hindi pwedeng basta-basta i-regenerate ng mga karakter o i-level past ang konsekwensya. Pero marahil, ang pinakapambihirang bagay tungkol sa Bloodhounds ay ang galit nito. Kwento itong nagagalit sa isang bagay na totoo. Ang predatory lending sa Korea ay hindi fictional construct, crisis na panlipunan ito na sumira sa hindi mabilang na buhay. Iniluluwa ni Jeong Chan ang galit na iyon sa isang narrative na nakaka-entertain at tunay na subversive. Ang villains ng Bloodhounds ay hindi mga halimaw o demonyo, mga negosyante sila, sila ang sistema mismo. At ang mga bayani ay hindi mga chosen ones na hinirang ng tadhana. Sila ay dalawang broke na bata na nagdesisyon na sapat na.
Ang resonance na iyon ang nag-aangat dito mula sa crime thriller tungo sa isang bagay na tunay na mahalaga. Ang pagkakaibigan ni Ganwoo at Woojin ay ang emotional backbone. Sa kwentong madaling maging walang awa, ang relasyon nila ay nagbibigay ng init na walang sentimentality. Nagbibiruan sila, nag-aaway. Ang maingay, maggulong enerhiya ni Woojin ay tumatama sa tahimik na disiplina ni Ganwoo sa mga paraang tunay na nakakatawa. May eksenang nagpipilit si Woojin sa isang particular na strategy na sa anumang makatwirang pagsusuri ay baliw. At ang tahimik, resigned na pagsang-ayon ni Ganwoo ay mas nakakatawa kaysa sa anumang punchline. Ang sandali ng kasayahang ito ang nagpapadali sa pagtitiis sa kadiliman sa palibot nila para sa kanila at para sa mambabasa. At mahalaga, sinusubukan ang pagkakaibigan, hindi sa pamamagitan ng pagtataksil. Masyadong madali iyon, masyadong formulaic. Sinusubukan ito sa pamamagitan ng pangyayari. Sa tanong kung gaano kalayo mo susundan ang taong mahal mo sa labanang maaaring ikamatay ninyong dalawa, hindi nag-aalinlangan si Woojin. Iyan ang nagpapagawa sa kanya bilang pambihira, hindi ang durability niya, hindi ang fighting spirit niya, ang katapatan niya, lubos, hindi makatuwiran, marilag na katapatan, karapat dapat ang sining ng partikular na pagkilala. Ang fight panels ni Jong Chan ay hindi lang technically accomplished, but choreographed. Sila, pwede mong sundan ang mechanics ng bawat grapple, bawat throw, bawat counter. Naiintindihan ng artist ang bigat, momentum, at physics ng impact sa paraan na nagpapadama na pinapanood mo ang tunay na laban, hindi binabasa. Ang nasakop ko ngayong araw ay ang pundasyon. Inilalatag ng opening arcs kung sino sina Ganwoo at Woojin, kung ano ang kaya nila, at ang sukat ng kalabang pinili nilang harapin. Lubhang lumalawak ang Bloodhounds mula rito. Ang Smile Capital ay hindi simpleng criminal operation. Ang mga tentakulo nito ay umaabot sa lehitimong institusyon, political structures at industries na nakakaapekto sa milyon-milyong tao. Sinimulan ni Ganwoo at Woojin na maintindihan na ang labanang pinasok nila ay mas malaki kaysa sa inakala nila. Ang predatory lending machine ay hindi isang kumpanya, network ito, at ang buwag dito ay nangangailangan ng higit sa judo throws at matatag na loob. Ang mga kakampi at kalaban na natitipon nila sa daan ay nagdaragdag ng mga layer ng pagiging komplikado na nagpapayaman sa narrative. Pumapasok ang mga bagong manlalaban, bumabalik ang mga lumang utang, ang mga moral lines na mukhang malinaw sa simula ay nag-blur sa mga paraang pumipilit kina Ganwoo at Woojin na harapin kung ano ang handa nilang gawin at kung ano ang handa nilang maging para tapusin ito. Pero sa puso nito, nananatili ito kung ano ito mula sa unang kabanata. Dalawang lalaki, ang skills nila, at isang lubos, hindi mababasag na pagtangging tanggapin na ang kapangyarihan ay pag-aari lamang ng mga mayayaman at leverage. Tumakbo ang Bloodhounds ng 8 kabanata sa Never Webtoon mula 2019 hanggang 2020 at available ito sa English sa Webtoon. Kung hinahanap mo ang manhwa, ang Korean title ay Sanyang Gaedeol, Sanyang Gaedel. Ito, nang walang pag-aalinlangan, ay isa sa pinakamahuhusay na grounded crime stories na nalikha ng medium. At kung kailangan mo pa ng patunay kung gaano kaganda ang kwentong ito, kinuha ito ng Netflix bilang live-action series noong Hunyo 2023 kung saan si Woo Do-hwan ang gumanap kay Ganwoo at si Lee Sang-yi bilang si Woojin. Pinalitan ng adaptation ang martial art mula judo tungo sa boxing, pero pinanatili ang core narrative ng dalawang manlalabang lumalaban sa predatory lending empire. Malaking tagumpay ang Season 1 at kinumpirma na ang Season 2 na sasali si Rain sa cast bilang bagong villain. Basahin mo man ang orihinal na manhwa o panoorin ang Netflix series, karapat dapat ng iyong atensyon ang kwentong ito. Kung nagustuhan mo ang breakdown na ito, sabihin mo sa comments kung aling arc ang gusto mong sakupin ko sunod. Sinasakop ng Manhwa Recap Vault
ang pinakakapanapanabik na kwento sa genre bawat linggo. Mag-subscribe kung gusto mong nandito ka para sa susunod. Salamat sa panonood. Magkita-kita ulit sa susunod na recap.